Hello guys! Meron dalawang smartphones na halos identical sa specs. Ito ang Vivo Y18 at Infinix Hot 40i na ang gagawin natin pagkukumparahin natin mula sa packaging, aesthetics, specs at presyo. So mag-start tayo sa ganitong tanong. Number 1, pagbili mo, ano ang nasa loob ng box? Dito sa loob itong SIM ejectors. Sa Vivo, itong warranty card at quick start guide. Sa Infinix, meron tayong warranty card at customer service card. Itong phone case na parehong jelly case. Ganito ang itsura pag nakasuot. Sa camera module, safe na hindi magagasgas kasi yung case nakaangat yan sa pinaka-lens. Itong USB cables na parehong Type-C. Sa Infinix, 18 watts charger ang nandito. Ang con sa Vivo, wala itong kasamang power brick pero ito'y supported ng 15 watts. So nag-charging speed test na rin ako dito sa standard na 20%. Sa Vivo, dahil supported ng 15 watts din na charger ang ginamit ko. Na full yung dalawang smartphones around 2 hours. So kung tatanungin natin alin ang sulit pagdating sa packaging, syempre lamang dito ang Infinix kasi merong kasamang charger. Number 2, build quality / aesthetics. Sa back panel, parehong frosted textured ang nandito. Plastic lang yan guys na acceptable naman sa mga ganitong presyo. Sa Vivo, 2 colors lang available. Sa Infinix naman, mas maraming pwedeng pagpilian. Sa design ng camera, parehong XL yung size. Sa Infinix, yung flash ginawang mukhang camera. Kaya 3 modules yung makikita nyo rito. Sa Vivo, mas pinasimple. Kung sa palakasan naman ng flash, syempre lamang ditong Infinix dahil sa quad LEDs. Isang LED flash lang ang meron sa Vivo. Next, punta naman tayo sa detail ng camera. Ang Infinix at Vivo ay parehong 50 megapixel sa main shooter. Di ko na sinama ibang lens kasi para sa akin yung AI lens at QVGA ay decoration lang yan. Sa selfie camera naman ay 8 megapixel ang nandito sa Vivo. 32 megapixel naman ang nasa Hot 40i. Ito yung sample ng front camera. Ito naman yung shots ng rear camera. So meron tayo dito sa indoor, outdoor at low light. So video settings ang meron dito ay 720 at 1080p resolution na meron lang 30 fps, wala nang iba. Nag-test din ako ng video stabilization, ang cons parehong wala. Ang video at camera zoom nito ay parehong hanggang 10 times. Napansin ko mas readable yung nasa Infinix. Aesthetics, yung frame parehong flat edge na same ng thickness. Sa right side, itong volume rocker, katabi nun yung power button, /on off switch, ito rin ang fingerprint scanner. Across the screen naman ay yung para sa SIM tray. Ito ay parehong triple card slot pero lamang itong Vivo dahil ito ay rated IP54. Sa ilalim naman, itong Infinix, yung speaker grill, charging port, primary mic, at itong 3.5 jack. Sa Vivo naman, itong 3.5 jack, charging port, at primary mic. Sa taas naman, walang nakalagay sa Infinix. Sa Vivo, dito nakalagay yung speaker. So parehong isang speaker lang ang meron. Ito ang tunog ng speaker.
para sa akin, even lang yung dalawa sa speaker quality na medyo mataas yung treble at mids na common lang talaga sa mga ganitong entry level. Number 3. Hardware/specs. Sa screen size ay parehong 6.56 inch na HD Plus na IPS display. Pero ang cons, drop notch lang ang nasa Vivo. Sa iba naman di big deal, pero para sa akin, mas modern kasi kung naka-punch hole na sana, para sa akin lang naman yun. Sa screen, makakapili ka mula sa 60 at 90Hz sa refresh rate. Itong na-unbox natin, pareho itong 8256 na variant. Sa Vivo sa ngayon, for sale ito na 7,099 pesos. 6,099 pesos naman sa Infinix. Yung 8GB RAM nito, meron niyang memory extension na +8. Pero ang con sa Vivo, eMMC lang ang nandito. Mas okay kasi ang nasa Infinix na UFS. Balik tayo sa specs. Sa GPU, Mali 52 ang nasa Vivo. G57 naman ang nasa Infinix. Sa chipset, Unisoc T606 ang nandito. Helio G85 naman ang nasa Vivo na ang performance scores ay... Next, challenge naman natin yung dalawa alin mabilis mag-power on. Alin mas mabilis mag-open ng apps. So guys, nag-game test na rin ako dito. Linagay ko yung link sa comment section para di sobrang humaba. Balik tayo sa specs. Sa Widevine, para sa mga nagne-Netflix, L3 HD ang nasa Infinix. Mas lamang yung nasa Vivo na L1 Full HD. Ang network nito guys ay parehong 4G LTE. So check na rin natin sa data speed. Sa Vivo, Android 14 version ang nandito. Android 13 lang ang nasa Infinix. Parehong supported ng OTG, supported din ng 5GHz ng Wi-Fi, hindi ito supported ng NFC. Sa user interface, FunTouch 14 ang nasa Vivo. XOS 13 version naman ang nasa Infinix. Number 4. So guys, dito na tayo sa last part. Ito ang conclusion. So ito ang checklist ko. Number 1. Sa camera, back and front, lamang ang Infinix. Mas clear at di ma-noise yung shots. Number 2, chipset lamang ng onte ang Infinix via Antutu score. Number 3, battery parehong 5,000 mAh kaya even. Laman lang ang Infinix dahil 18 watts at merong kasamang charger. So di ka na bibili. Number 4, memory and storage lamang ang Infinix dahil flash memory nito ay UFS. Number 5, aesthetics, mas bet ko yung Infinix di kasi ako sanay sa notch screen ng Vivo. At mas bet ko yung design ng back panel at marami pang available na kulay na pwede mong pagpilian. Number 6, speaker even. Number 7, presyo. Mas murang Infinix ng 1K, ang laking bagay nito. Number 8 lamang ang Vivo dahil rated IP54. Conclusion, based sa checklist natin, panalo dito yung Infinix, mas maraming green flags. Lamang sa hardware, specs at presyo. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na reviews in comparison. Ako si Kuya Gizmo, peace.